Inday, Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the two presidential race, Pilipinas. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I just, You are nearly crying. I'm, s- May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to where you felt frustrated and you're nearly crying? Which part of your affidavit is that? Hindi raw 11 days, kundi isang araw lang ginastos ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential funds. Yan ang binunyag ng dati niya umanong bagman na si Ramil Madriaga. Mabigat ito. Yeah? So, di dapat maliitin nila o baliwalain yung hawak na ebidensya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman kay VP Sara Duterte. Ang kanyang kusang paglagda ng waiver sa kanyang bank secrecy ay isang malinaw na hakbang yan sa transparency. Handa niyang ipasilip ang kaniyang bank records upang patunayan ang kaniyang mga pahayag. At hindi basta-basta ito. Hindi basta-bastang aligasyon lamang, kundi may kaakibat talaga na konkretong aksyon para suportahan yung kanyang pahayag. Ano yon? Kung totoo yung may mga milyones na halagang malaking salapi na ipinasok sa kanyang bank account galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte sa kanyang bank account. Abay, may kalakip ito pang ipinakitang larawan ng milyones na halagang tseke. Kaya nararapat lamang yung seryosong investigasyon talaga. Hindi basta-bastang maliitin at isantabi lamang itong mga ebidensyang ito. Sagat itong usapin. Hindi personalidad ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi yung ebidensya. Sapagkat ang katotohanan ay hindi ito masusukat sa ingay ng opinyon o pagdududa, kundi sa bigat ng ebidensya. May katanungan tayo diyan. Yes or no lang yan. Naniniwala ba kayo sa expose ni Madriaga? Nangunguna ang yes, 87%, 13% no. At tatalakayin natin ito mga kapatid bago tayo papasok sa punto por punto. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell, talibong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share. Kung saan man kayo nakabase ngayon, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na comment kung saan kayo nanood ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kung kaya'y nasa iba't ibang bansa o kung saan man kayo sa iba't ibang bansa sa ating mundo ngayon, lalo na sa mga OFWs, inaniyahan natin na mag-comment kung saan kayo para
ah, alam natin kung saan napaabot ang ating video. So, ulitin ko, may busis ng masa tayo. Nangunguna na ngayon ang 91% yes sa katanungang, naniniwala ba kayo sa expose ni Ramil Madriaga? Umiyak talaga si Madriaga dahil may naalala siya. 9% ang no sa kasalukuyan. Oh. So, ang ating boses ng masa nasa YouTube, wala sa Facebook pero pwede kayong sasagot diyan sa Facebook na yes. Okay. Ito ang bahagi sa balita. Imagine, sabi ni Madriaga, dahil siya umano ang may personal knowledge kung saan ihatid yung confidential funds. Hindi 11 araw na ubos ang confidential funds. Kundi 24 oras daw. Pakinggan natin muna itong ulat. Hindi raw 11 days, kundi isang araw lang ginastos ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential funds. Yan ang binunyag ng dati niya umanong bagman na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment hearing ng Kamara. Para sa update mula sa Batasang Pambansa, may expert report si Marian Enriquez. Marian, ano pa ba ang mga inilahad? So, bago dyan, para sa background, si Madriaga nagpakilalang assistant, pinagkatiwalaan ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi pa niya, hindi totoo daw na hindi maraming pera si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, no? Kung nagsubaybay kayo, naugkat na yan kay Martinez, naugkat na yan iba pa mga kaibigang drug lords o naungkat na yon. Tuloy natin. Ni Madriaga dyan sa hearing. Rose, naging emotional nga ito ang amonoy bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment hearing ngayong araw dito sa House Justice Committee. Naglabas ng supplemental affidavit si Madriaga. Git niya, nagsinungaling si VP Sara under oath sa inihain itong perjury complaint laban sa kanya. Wala raw katotohanan na hindi sila magkakilala. Yun. May pahayag si VP Sara, di niya kilala itong si Ramil Madriaga. Under oath yun. No? Dahil affidavit yun. Sinampahan din niya si Madriaga ng kasong perjury. Oh. So, may mga lumabas na ngayon na iba't ibang mga video at larawan na kasama sila at larawan sa ilang cheque na milyon ang halaga. Grabe, no? Personally at professionally. Gate po ni Madriaga, meron silang mga pagpupulong, mga meeting, lalo na raw noong eleksyon 2022 at halos kasama nga raw niya si VP Sara 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort kasama nga ang PSG. Kilalang kilala raw daw siya ni VP Sara at kilalang kilala rin daw niya si VP Sara. Dinitalye nga po ni Madriaga dito sa kanyang affidavit kung paano nakilala niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte through former National Security Advisor at Congressman Roy Lugoles. Nang maging Pangulo kasi si Digong, inatasan daw siya nitong magsilbi bilang counterintelligence agent sa NSC. Direkta nga siyang employed ni FPRRD kung saan buwanan daw siyang sumasahod ng 100 to 150,000 pesos. Kabilang pangaro sa utos ng dating Pangulo ay i-monitor, i-operate at i-sabotage si dating Senator Trillanes. Dito na... At hindi lang yan, mabigat yung lumabas na pahayag ni Madriaga, yung plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte daw na sa taong 2025 agawin ang posisyon ni galing kay Pangulong Bongbong Marcos para makaupo bilang presidente si Vice President Sara Duterte at mapalawak pa ang kanilang operasyon. Siguro may kaugnayan din sa Pogo. Di ba?
Kinuwento rin ni Madriaga kung paano pinakilala ni Digong ang anak niyang si VP Sara sa kanya noong 2018. Pinag-usapan yung muling pagtakbo ni VP Sara bilang mayor ng Davao City. At noong inintroduce nga raw ni PRRD, itong si VP Sara sa kanya, ang sabi raw sa kanya ni PRRD, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Kwento pa nga ni Madriaga, binigyan siya ni Digong noon ng 25 million pesos para ipambili ng high-end motorcycles. Itutusan daw siya ni PRRD na bumuo nga raw ng grupo para suportahan ang kandidatura nito bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nga nabuo yung ISIT o yung Inday Sara is my president. Kasama ron nga niya doon sa binuo yung grupo ng mga kaibigan ni VP Sara mula sa San Sebastian College of Law. Naiyak siya. Meron talaga siyang naalala dahil pinagkatiwalaan siya at may mga malaking halaga daw o manong pumasok sa kanyang bank account na ipinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at para mapatunayan yan, lumagda siya ng waiver. Di basta-basta yun. Di ba? Lumagda ng waiver para sa Bank Secrecy Law para mabusisi ang kaniyang account na mapatunayan ang milyong halagang pumasok na galing umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at galing din umano kay Vice President Sara Duterte. So, nasa Senado, pag makaabot na yan sa Senado, doon makita na. Busisihing mabuti talaga yan. Pero sa sunod, iniimbita din nila si Trillanes, no? Kaugnay sa joint account nila ni VP Sara at ni Digong. Tuloy natin. At kabilang nga doon yung nabanggit na pangalan na si Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala mula sa Office of the Ombudsman. Pinakita pa ni Madriaga yung mga litrato ng kanilang pag-iikot sa bansa, maging yung mga virtual meetings kasama si VP Sara. May video pa nga, Ruth, no may hawak si VP Sara na bandila at tinawag na Sir Ram si Madriaga. May inilabas pa nga ring video na binati ni VP Sara si Madriaga sa kanyang kaarawan. Kwento pa po ni Madriaga, regalo daw niya yung painting na nasa likod o background ni VP Sara sa Zoom meeting nila. Nagpatuloy nga raw yung pagsuporta ni Madriaga kahit nagdesisyon ang vice na tatakbo na lamang siya sa pagka-vice president. Kahit yun ay nalungkot daw siya. Pero nung manalong VP, ito nga si Sara, inimbitahan daw siyang dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City noong June 19, 2022. At meron pa sila mga litrato rito, no? Inatasan niya. Kumalat na itong mga litrato talaga nila, no? So, yan ang sinabi, kahit si Roque, sinabi ni Roque, hindi talaga umano nila kakilala itong si Madriaga. Pero paano ngayon? Meron silang Zoom meeting. Meron silang mga larawan. At nag-ugat ito dahil, para sa background lang, si Madriaga, may tinutulungan siyang mga inagawan daw ng lupa nitong si Harry Roque. At umabot pa sa punto na itong mga taong ito ay dinala niya kay VP Sara. Pero sila si Madriaga lamang, ayon sa abogadong si Atty. Palad, ang nagkaharap. At umabot sa punto na sinampahan ni Madriaga si Roque ng kaso. At nang nasampahan ni Madriaga ng kaso si Roque, nagalit daw si VP Sara at sinabing, bakit sinampahan si Roque ng kaso na parang ang mga Duterte na daw umano ang sinampahan din ng kaso. Doon na naputol ang kanilang relasyon. Then, ang unang nahuli, kaugnay sa kidnapping for ransom, yung kamag-anak ni Madriaga. So, ongoing na ang hearing more than 1 year. Pero may supplementary affidavit, no? Yung relative ni Madriaga na nahuli, na itinuturo si Madriaga bilang leader. Kaya yun ang dahilan na nahuli siya. At sabi ni Madriaga, ang utak daw nito ay si Harry Roque. At si Harry Roque ang private prosecutor sa naturang kaso. So, yun. Nagdesisyon siya na ilabas ang lahat na nalalaman dahil hindi siya tinutulungan ni VP Sara habang nakakulong.
na iniipit siya ni Harry Roque dahil sa pagtulong umano sa mga tao na ayon sa kanya ay inagawa ng lupa. At hindi lang umano, meron pang ibang lugar batay sa kanyang pahayag. Sa bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG kung saan nirekomenda niya yung mga estudyante niya si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Latsica. Nakatrabaho raw ni Madriaga itong dalawa July 22 hanggang April 2023 para sa Tactical Transport Services, paghawak ng mga confidential information at paglilipat ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base daw sa utos ni VP Sara. Ito na, Ruth, noong December 20, 2022. Uy, starring ang Osamis. Nakita nyo kanina? Yung may nakalagda na Osamis City, starring ha? Isang tao, magkaiba ang signature sa magkaibang opisina. Naku po, tuloy natin to. Tinawagan daw siya ni VP Sara para sabihin makipag-coordinate kay Colonel Nolasco at mag-deliver daw sa 3 lugar sa San Pablo, Laguna, Night Chef o yung Nomo Basho at Sa ating boses ng masa, kung naniniwala ba kayo sa expose ni Ramel Madriaga, merong 93% yes at 7% no. Okay. So, di basta-basta ito ang isiniwalat ni Ramel Madriaga talaga. Ang iyong ipinakita niyang cheque na milyon ang halaga na ibinigay daw sa kanya. Okay, tuloy natin. At lalo na, yung sabi niya na may milyong halaga na ipinasok. Ginamit siya para itago yung mga pera doon sa kanyang account. At para patunayan, naglagda siya ng waiver sa bank secrecy para mabosesing mabuti ang kanyang bank account sa milyon-milyong halagang pumasok sa kanyang bank account. Nako, ito na. sa Office of the Ombudsman. Sinabi raw ni Nolasco na pumunta sa DepEd Central Office sa Pasig City. Dito na nga nakita nila si Colonel Latsica kasama si Special Disbursing Officer Gina Acosta at 4 na duffel bag yung dinala sa kanya at mga kasamahan. 30 million to 35 million pesos daw yung laman ng mga duffel bag kung saan nga pinagdadala nila ito doon sa iba't ibang lugar na binanggit kanina. At kumuha na rin siya doon ng 1 million pesos bilang parte raw niya. Dito na nga sinuwalat din ni Madriaga yung pangalan ni dating Ombudsman Samuel Martires na kasama raw doon sa mga pinagbigyan ng pera at doon nga rin niya ni-reveal na hindi lang 11 days ginasta yung 125 million confidential funds ni VP Sara noong 2022 kundi 24 oras lang daw. di sa loob lamang po ng isang araw. Actually, Ruth, tuloy-tuloy pa rin nga yung paggulo ngayon ng pagdinig at maraming mga clarificatory questions itong mga kongresista pero patuloy din na sinisita ni Chairperson Jervy Luistro dahil yung ilang mga kongresista ay kumbaga lumalagpas na doon sa clarificatory questions kundi probing questions na daw kaya sinisita sila ni Luistro dahil dapat po ito At may napaulat ngayon na may plan B sila. Ang plan B nila kung sakaling matanggal si Vice President Sara Duterte, di na siya pwede makatakbo bilang presidente 2028. So, ang papalit sa kanya, posible daw, si Basti Duterte, yung nagsabing kailangan niya yung ulo ni Bongbong Marcos Jr. Nako, kung ganun sila manalita, parang pinatunayan nila yung pahayag ni Madriaga dito. Tuloy natin. Ay mangyari pa sa Senado o sa impeachment trial. At ngayon nga, nilinaw din ni Luistro na hindi po fishing expedition yung kanilang ginagawa, kundi pagtukoy lamang kung may probable cause itong mga reklamong impeachment laban sa bise. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gu. Marian, ito kasing pinapakita rin naming video, siguro short context lang, no? Medyo naging emosyonal, ano? Yaang si Madriaga na, ano ba yan? Ano bang kwento niya dyan at na ilang beses bang nangyari yan na parang napaiyak siya? Actually, Ruth, yan yung bagay na naiiyak siya. Doon siya napatigil sa part na nagkikwento siya kung paano
maalala po ninyo doon sa kanyang affidavit, ang ipinupush nila, tinutulak nila si VP Sara tumakbo bilang presidente. O yun, doon nga siya, Inday Sara is my president, doon sa kanyang affidavit pero naiyak na lang siya. Sabi niya, nagmatanong siya ni Luis, so bakit ka naiiyak? Sabi niya, malungkot lang po. So ang tingin natin, hindi na naman na klinaro or nagkaroon ng follow-up question kung bakit siya nalungkot. Kung ito ba ay dahil nga sa pagkabisi na lamang tumakbo itong si VP Sara o dahil Si Madriaga kaanib ito sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo. Pero sabi sa kampo nila ni Senador Marcoleta, 2023 tinanggal umano si Madriaga sa Iglesia ni Cristo. ba ay idinideny nga ng pangalawang pangulo na kakilala siya. Gayong sila yung nangunguna dun sa pangangampanya para sa kanya noong 2022. Marian, ready na pala itong ating soundbite mula dyan sa hearing. Pakinggan lang muna natin. Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung mga pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang pangulo? Mayroon kami mga daling pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na ng eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. Minsan overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. PRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I frequently met and discussed with Bibi Sara, then Mayor Sara. Dami na mga pangalan na lumabas batay sa expose at nabigyan ng salapi. Si Martinez daw. Regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Marian, inaasahan ba na may iba pang magsasalita ngayong araw o puro ito ay si Madriaga lamang? So sa ngayon, sa ating boses ng masa, naniniwala ba kayo sa expose ni Madriaga? Dito, 93% yes, no 7%. Nangunguna ang yes na naniniwala kay Madriaga. Actually, Ruth, nauna na rin nakita natin dito yung dating tagapagsalita ni VP Sara at Chief of Staff na kasama rin ngayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Michael Powa. Nauna na nga sa ipinagsagpina ng komite tungkol nga po dito sa confidential funds ng DepEd at bilang Chief of Staff. So yun din yung inaabangan natin at gayon din yung ilang mga personalidad na inimbitahan nga para po doon sa pagpapatunay o yung mga dokumento ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN po ni VP Sara. Gayon din doon sa mga impormasyon kaugnay ng kanilang mga negosyo ng asawang si Attorney Mans at maging yung kanilang ITR, yung mga income tax return mula naman po sa BIR. Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. So, sa News 5, at siguro kayo'y nag-abang kanina kaugnay sa naturang ulat mga kapatid. At tutukan din natin ito. So, nangunguna ang yes ngayon sa ating boses ng masa. Yes talaga. 8% no. 90% yes. Okay? So, ako ang naka-assign ngayon sa pagtalakay punto por punto. At abangan ninyo, nakiusap kasi ang INC vlogger na dapat umano, itigil na ninyo yung pagtawag na Iglesia ni Manalo. Yun ang kanyang pakiusap. Itigil na ang pagtawag na Iglesia ni Manalo. Hindi talaga umano sila Iglesia ni Manalo. Sila daw ay Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia ni Manalo. Abangan ninyo yan. Pasok tayo sa punto por punto. Kung nababother ka, brother,
Pwede mo ba kung yes, kung nababother ka. Ang simbahan talaga, even naku, lalo na si Saint Padre Pio is very strict sa Sunday. Ang simbahan talaga noon pa man very strict sa Sunday. Pero hindi bawal yung yung mag-relax ka, mag-exercise ka, yan, no. Wag lang yung servile work daw. Yung talagang kikita ka uli, gusto mo Sunday, kumita ka, bawal talaga po, no. So unless, yun nga, ikumpisal nyo yun kapag may mga OFW na gano'n ang pangyayari. Naku, paano yan bro? Ang daming tanong yan sa Sunday, ginagano. Well, hindi po ako ayoko dyan dahil yung authorized lang dyan si Father. Bigyan kayo ng dispensation, hindi po ako. Ang pare, pero pwede magbigay yan. Sabihan kayo. No, pero maganda yung tanong mo, mag-ikumpisal mo, yes bro. No, mas maganda kung nagigilty ka. Ako talaga sinabi namin sa boss namin dito, Sunday hindi kami magtatrabaho. No, dati ginawa ko yun, nagtrabaho ng Sunday, parang may something na nangyari. Sabi ko, ayoko na. 2 Sunday yata yun. Sabi ko, ayoko na. Parang may nangyaring hindi maganda ba. Ayoko na mag-superstitious belief, no? Pero talagang Sunday talaga para sa Diyos. So yes bro. Maraming ganyan, maraming sitwasyon. Ikumpisal nyo po. Kapag hindi naman, hindi maiwasan, go to priest, mag-ask kayo ng dispensation o kung ano man ang pwede niyang i-advise sa inyo. Yun po kapatid, Bro Junre. Okay, Brother Jando, nandiyan si Brother Wendell po. Okay, ate, welcome Brother Wendell Talibong sa kanyang greetings at sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell Talibong, good evening. Good evening, Brajando. Good evening sa ating mga kasama sa Punto por Punto. At ngayong 21-22, kami ni Father Darwin, nandyan kami sa Tandag. 27-28 sa Iligan City. So kita-kita tayo. At then, sa Diocese of, ako lang, wala si Father Darwin yan. Sa Diocese of Cotabato, Mayo 7, 8, 9, 2 parokya. So kita-kita tayo. Sa ngayon mga kapatid, ating tatalakayin yung pakiusap sa INC vlogger, kaanib sa INC na si Munting Kaalaman, wag daw umano silang tawaging Iglesia ni Manalo. Yun ang kanyang pakiusap dahil Iglesia ni Cristo talaga sila. Hindi Iglesia ni Manalo. Ito. Matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no? Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. Ang natunghayan ninyo ay si Munting Kaalaman na kaanib sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo. Mga kaibigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipi. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. May pakiusap siya kung maari. Na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pero kung susuriin natin kahit sa kanilang Pasugo Magazine, sa Securities and Exchange Commission record, sa record ng tao at sa batas ng ating gobyerno, malinaw na si Felix Manalo, isagon, ang founder ng samahan na Iglesia ni Cristo. Inaamin din yan sa kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, Mayo 1997 sa pahina 11. Na si Felix Manalo ang founder sa Iglesia ni Cristong inaniban niya. Ang pagsabing Iglesia ni Manalo, ito ay paglalarawan ng pinagmulan. So, kapag sinabing Iglesia ni Manalo, nagpakilala sa nagtatag ayon mismo sa legal record ng ating gobyerno. Tatalakayin natin ito. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo
mag-comment at i-share ninyo. At makatulong talaga kayo sa ating evangelization kung itong ating talakayan mga kapatid ay i-share ninyo sa mga kapwa nating Katoliko o kahit na sa mga taga-ibayong pananampalataya. Sana sa pamamagitan nito mabuksan ang bawat isa na sa kasalukuyan ay nagsaliksik talaga sa tunay na aral. At kung saan man kayo nanood ngayon sa ating live streaming, inaniyayahan natin ang ating mga kapatid na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon, no? Dito man sa ating bansa, sa iba't ibang panig sa ating bansa o kaya'y sa ibayong bansa, no? Sa ibang bansa, lalo na sa ating mga kapatid na OFWs. So, sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating live streaming, di na natin pa tatagalin pa ating pakinggan ang pakiusap ni Munting Kaalaman Channel na isang kaanib sa INC mga kapatid na kung maari daw, kung maari, tapusin na ang paggamit na Iglesia ni Manalo. Matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Bakit kaya? Bakit kaya na ayaw nilang tawaging Iglesia ni Manalo? Dahil ba ayaw nilang matrace sino talaga ang nagsimula sa Iglesia na nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo na narehistro sa Securities and Exchange Commission? Mga kaibigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipi. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Okay? Ay, isa-isahin natin. Na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. Ayaw nila na tawaging Iglesia ni Manalo dahil baka takot sila na matrace ang nagsimula sa iglesyang inaniba nila. Takot siguro sila na makita yung legal document, sino talaga ang founder nila. Pero, napansin siguro ninyo ang ating mga mahal na kapatid sa INC, pag sila'y magkomento sa Katoliko, diyan sa comment section mismo, kahit sa Facebook, ang tawag nila sa Katoliko, mga katoks. Yan ang tawag nila. O kaya'y tatawagin nilang Koltoliko. Pero, nakiusap kahit na si Munting Kaalaman kung maaari tigilan na daw umano ang paggamit ng Iglesia ni Manalo. So, kapag tumanggi kayo na gamitin yung Iglesia ni Manalo, pero, yung mga kasama ninyo, pag magkomento, abay, wagas, sasabihin nila, mga katoks, mga Koltoliko. So, ipagdasal natin sila mga kapatid, no? No, ang ano ko lang sa kanya, dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako mo mali kasi ito pananaw ko sa Iglesia ni Cristo. So hindi daw siya mali dahil yon ang pananaw niya sa Iglesia ni Cristo. Ang kanilang Securities and Exchange Commission narehistro ang Iglesia ni Cristo kung sino ang founder. Inaamin mismo ng Iglesia ni Cristo kahit sa kanilang Pasugo Magazine na nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission. Ngunit ayon sa kanilang sariling aral na nailathala sa Pasugo Magazine, Enero, Pebrero, 1981, isinulat iyan ni Brigido Lobao. Malinaw dito ang kanilang pamantayan.
Ano yung pamantayan nila na para makita na walang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo ba ang pamantayan nila? Basahin natin sa Naturang Pasugo Magazine, mga kapatid. Ito ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Meron ba tayong maipakitang batayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Meron po. Narito ang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Ito ang pasugo. Bakit binasa ko ang rehistro ng naturang siktang Tatag ni Perez? Dahil, batay sa pasugong ito, kapag narehistro sa Securities and Exchange Commission, yun daw ang katibayan na walang kaugnayan sa tatag na iglesia ng ating Panginoon Hesukristo sa Jerusalem. Ituloy natin. Pahina 51 sa Naturang Pasugo. Lumang pasugo na ito, mga kapatid. Ito. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan munti man sa iglesyang natatag at nagsimula sa Jerusalem. So, ano ang katibayan daw na ang iglesia ay walang kaugnayan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Hesukristo? Dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, ilapat natin ang lohika ng aral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ang Iglesia ni Kristo ay naitatag noong 1914. Di po ba, inaamin sa kanilang Pasugo Magazine na rehistro sila sa Securities and Exchange Commission, SEC, noong 1914. Walang direktang kaugnayan pala sa mga apostol at sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo kung ang Pasugong Magazine ito ang batayan. So, lumalabas lamang na pagkalipas ng halos 1,900 taon pagkatapos sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, yon ang paglitaw ng INC, mga kapatid. So, kung gayon, ayon sa pamantayan na itinakda mismo ng INC, mga kapatid, pasok ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa definisyon ng isang sekta na hiwalay sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil nakarehistro sila sa Securities and Exchange Commission. Hiwalay din sila, mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo. At umuusbong lamang sila tulad kay Teofilo Ramos, na binanggit nilang nagparehistro, tulad kay Eliseo Soriano na binanggit nilang nagparehistro, umusbong lamang ang kanilang sikta sa modernong panahon, mga kapatid. Kaya, ang paggamit natin sa pasugong ito, hindi ito paratang ng simbahang Katoliko o ng mga kaanib ng simbahang Katoliko o sa ibang relihiyon, mga kapatid. Sariling pamantayan ito ng INC na ibinalik lamang natin sa kanila. So, kung sasabihin nila na hindi sapat ang SEC registration para sabihing huwad ang isang iglesia, abay, na walang bisa nila ang sarili nilang aral sa pasugo na ano daw ang batayan na walang kaugnayan kay Kristo, batay sa pasugo ni Brigido Lobao, dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At kung ipipilit naman nila na ang SEC registration ay batayan ng pagiging huwad, abay, mas lalong bumabagsak ang argumento ng INC sa sarili nilang pamantayan. Argumentum contra factum non valid. Sabi ni Munting Kaalaman, bakit daw umano siya umanib? Ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. No? Ang ano ko lang sa kanya, kay Brother Del, alam naman niya kung sino
yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali kasi ako ito pananaw ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na. Sabi niya, hindi ako mali. Kaya nga, umanib ako. No? Ito po ang aking pananaw. Yun ang pahayag ni Munting Kaalaman. Sabi niya, hindi ako mali dahil ito ang paniniwala ko sa INC. Kaya ako umanib. Ang tanong, sapat na ba na depensa mga kapatid at lohikal ang pahayag na hindi daw siya mali at yon ang batayan na umanib siya sa INC, sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo? Tandaan natin, ang pagiging personal na paniniwala ay hindi otomatikong naging katotohanan na. Maraming tao ang umanib sa iba't ibang relihiyon dahil sa personal na paniniwala, emosyon, tradisyon, o kaya'y impluensya. Ngunit, hindi ibig sabihin ito mga kapatid na tama na agad ang doktrinang inaniba nila. Ang tanong ay, hindi ano ang paniniwala mo, kundi tama ba ang pinaniniwalaan mo na inaniban mo? Hindi sukatan ng katotohanan ang dahilan ng pag-anib. Kung ang batayan ay pinaniniwalaan ko kaya ako umanib at naniniwala akong hindi ako mali, abay, lalabas. Tama ang lahat na reliyon. Yun din ang kanilang pamantayan, di ba? Tama ang lahat ng sikta. Walang maring aral, walang bulaang propeta. Salungat talaga sa lohika. At maging sa aral ng Biblia. Kapag paulit-ulit na binabalaan ang tao laban sa maling aral, laban sa mga bulaang mga ngaral, napakalinaw yan sa San Mateo Kapitulo 24, Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19, 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. So kung ang argumento ay, hindi ako mali, dahil iyon ang paniniwala ko. Ibig sabihin, inaamin niyang walang objektibong pagsuri ng katotohanan, kundi purong sariling pananaw lamang. At kung ganon mga kapatid, na wala siyang karapatang sabihin, mali ang paniniwala ng iba dahil sila din naniniwala na tama sila, nang umanib sila, nang pinili nila ang siktang inaniba nila. Kay Kibuloy man, kay Eliseo Soriano man, dahil lahat ay tama kung iyon ang batayan. Ayon sa kanya-kanyang paniniwala na lang. Yun ba ang batayan? So, tama ba ang naturang argumento? Mali. Pero, may sabi niya na ipaabot niya kung maari daw umano, mas mabuti pa na magpadoktrina ako sa INC. Ito. Isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko at talagang matagal na rin ako nagbibiblia. Yan. Sabi niya, may paanyaya niya na punta ako sa Iglesia ni Cristo, magpadoktrina ako sa Iglesia ni Cristo. Tama ba ang sagot? Kung gustong formal na makinig umano dahil niribat ko ang pahayag niya, magpadoktrina ako sa Iglesia ni Cristo. Abay, hindi tama yan at hindi tama na lohikal ang sagot niya mga kapatid. Bakit? Yun ay pag-iwas sa isyo. Yun po ang evasion of issue. Bakit? Dahil tinatalakay natin yung mga argumento na si Felix Manalo Angel, ang katuparan sa hula ay ang INC, pero sabi niya na kung maari umano, mas mabuti pa na magpadoktrina ako sa INC. So kung ang sagot ng magpadoktrina muna ako, yun po'y pag-iwas at hindi pagsagot sa argumento. Di ba?
Sa matinong talakayan, argumento ang sinasagot. Ng argumento, hindi ang pag-anyaya sa pagpadoktrina. Yon po ay tinatawag na fallacy, appeal to authority, o gatekeeping. Ipinahiwatig mga kapatid ng sagot na tanging miyembro lamang ng INC ang may karapatang makinig o magtanong ng formal. Ito ay tinatawag na gatekeeping fallacy. Tandaan natin, ang katotohanan ay hindi ipinag-aari ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noong 1914. Kung tama ang aral, at kaya itong ipaliwanag at kaya itong ipagtanggol sa kahit sino, miyembro man o hindi, ministro man o hindi. Ang pagtalakay natin mga kapatid, kaugnay sa kanyang nauna ng tinatalakay, lalo na yung si Felix Manalo, mas higit kaysa ating Panginoong Jesucristo dahil si Felix Manalo ay anghel, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao. So, nirebat natin yan. At ang sagot na kung maaari, makinig na lang ako, punta na lang ako, magpadoktrina na lang ako. Mali po yan. Magpadoktrina ka muna bago kita sagutin. Yun ang ibig sabihin. Dapat, ito ang sagot sa pahayag mo. Ito ang batayan namin. Yun talaga, di ba? Kapag may kondisyon bago sagutin, magpadoktrina ka muna sa INC. Ibig sabihin, walang agarang sagot sa ating argumento. Salungat yan sa prinsipyo ng bukas na pagsusuri. Kung ang paniniwala ay totoo, hindi ito matatakot sa tanong at sa pagsusuri. Di ba? Ano ang nakalagay at nakasulat sa Biblia? Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21. Di ba? Panghawakan ninyo ang mabuti. Di ba sabi? Yasatin ninyo ang lahat ng mga bagay. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero, sabi niya, bakit pinili niya ang INC? Dahil yun daw umano ang nagustuhan niya. At gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na may kaisahan, may talaga maramdaman mo yung isa-isahin natin ha, isa-isahin natin ang pahayag niya. Ito ang pananaw ko, ito ang gusto ko. Matagal na akong nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, sabi niya. Di ba? Kaya, yun daw ang kaniyang nagustuhan. So, ngayon, kung ang batayan ay matagal ka nang nagbasa sa Biblia, kaya tama ang paniniwala mo. Bakit? Maraming sikta na pare-pareho sa iyo, nagbabasa din ng Biblia kahit kasi kibuloy. Ngunit, magkaiba ang aral. Maliwanag na may kulang sa prinsipyong magbasa ng Biblia at yun ang pakiramdam na tama, edi walang madaya sa bulaang propeta. Dagdag pa, ang pagsasabing Iglesia ni Cristo ang gusto ko, yun ay personal na kagustuhan. Hindi yan otomatikong patunay na dahil gusto mo, yun ay katotohanan na. Di ba? Ang gusto ay hindi laging katotohanan. Ang katotohanan ay sinusukat sa buong pahayag ng Diyos, history, kasaysayan, hindi sa piling talata sa Biblia at yun lang ang nagustuhan dahil nakapangalan. Kung talagang Biblia ang batayan, di ba? Kung talagang Biblia ang batayan, bakit? Tinatanggihan ninyo ang tradisyon. Gayong malinaw sa Biblia, 2
Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Bakit sinasabi ng karamihan, hindi lang sa ANC, na ang kanilang pinagbatayan ay Bible alone? Gayong, ang mismong Biblia ay hindi nagtuturo kaugnay sa Bible alone. At dagdag pa niya, bakit nagustuhan niya ang INC? Dahil Nangyarihan ng Espiritu Santo, yung paglingap sa iyo na talaga ang Iglesia ni Cristo ay pararamdam sa iyo, hindi lang sa mga kapatiran. yan. Ang mga pagsamba ay napaka talaga maluwalhati. Talaga mararamdaman mo yung mga doon pa lang sa pagsamba, pagpasok mo pa ng kapila, ramdam na ramdam mo na, no? Yan. Ang damdamin ang batayan niya. Ang damdamin ang naging sukatan niya ng katotohanan. Tama ba? Na dahil ito ang naramdaman ko ay tunay na may kaisahan, ramdam ko ang kampangyarihan ng Espiritu Santo at napagaganda ang paglingap nila pag umanib ka dito. Ang tanong, ang damdamin ba ang sukatan para sa katotohanan? Ang pagkaramdam ng kaayusan, ang pagkaramdam ng kaisahan o emosyonal na ginagawa ay hindi yan otomatikong patunay na ang isang paninawala o isang iglesia ay nagmula na sa Diyos. Bakit? Ang daming mga sikta, mga kapatid, na yun din ang yun din ang damdamin nila. So ang damdamin, hindi ito subjetiho. Hindi ito subjetiho, mga kapatid. Kundi objetiho ito. Objetibo. So maraming reliyon, sekta, iglesia, samahan, ang nagsasabing pareho silang ng karanasan. Damdamin ang naging sukatan para sa katotohanan. Ramdam ko dito ang Espiritu Santo. Sa mga kaanib ng siktang tatag ni Eliseo Soriano, sa palagay mo, yung damdamin na yan, di rin nila naramdaman? Kaya nanatili sila kahit kay Kibuloy? Ramdam nila yung kapayapaan. Ramdam nila na may pagkakaisa. Kahit ang iba pang mga grupo, kahit nga ang grupo ng Satanism, meron din silang pagkakaisa, pero hindi ibig sabihin na sila'y tunay na. Ang tanong, nagkakaisa ba sila sa katotohanan sa Iglesiang Tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang damdamin ang batayan ng katotohanan, abay, lalabas na lahat ng relihiyon na itinatag lamang ng tao ay tama na. Okay, Brad Jan.